ang matapang kong pagbabalik sa Pilipinas. Mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay noong Hunyo 1862, ito ang aking pangalawang pagbabalik sa Pilipinas. Alam ko na papasukin ko na naman ang magulo at mapanganib na mundo. Ngunit determinado akong lumaban. Hindi na sa Espanya, kundi dito sa Pilipinas na mismo. Nagpadala ako ng 2 sulat kay Gobernador General Dispuhol na nagsasabi na gusto kong tulungan ang mga Pilipino na nagkaroon ng bagong buhay sa Borneo at hinihingi ko ang suporta ng Gobernador General. At sa pangatlong liham ay sinabi ko na babalik ako sa Maynila upang maisakatuparan ang Borneo Colonizational Project. Hindi ko alam na mayroon palang pinaplano ang Gobernador General na hulihin ako sa aking pagbabalik. Excellency, prepare charges of insubordination and defiance of authority. Arrest him immediately upon arrival. Let this be a lesson to all who dare challenge Spanish authority. Kami noon ay tahimik na inililipat sa Fort Santiago kasama ang iba kong mga kababayan. Pati ang aking kapatid na si Pasiano ay pinahihirapan para idiin kami. Ang kapatid mo na si Rizal ang dahilan kung bakit kayo nasa ganitong sitwasyon. Hindi ako susuko. Kailangan yung pinaglaban ay para sa kalayaan at karangalan naming bansa. Tama na yan. Wala tayong mapapala sa kanya. Dr. Rizal. Mr. Tabiel. Dr. Rizal, ako po si Luis Tabiel de Andrade. At handa akong presenta kayo ng buong kakayaan ko. Mr. Andrade, pinasasalamatan ko po ang inyong pagpayag na tanggapin ang mahirap na kasong ito. Naniniwala ako na mayroon tayong isang layunin, paghanap ng katarungan at pagiging panal. Dr. Rizal, mahirap po ang ating sitwasyon. Maraming nakasalalay dito. Maaaring makasama sa atin ang pagsasabi ng buong katotohanan. Mr. Tabiel, hindi ko kayang magsinungaling. Hindi ko kayang itakwil ang aking konsensya. Ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi lamang isang estratehiya. Ito ay isang paninindigan, isang pagpapahalaga na kailangan ipagtanggol para sa bayan, para sa kinabukasan. Naiintindihan ko po. Gagawin ko ang lahat upang may depensa kayo ng may integridad. Kabisang Tales, QNS, Ryan Lito, la primera parte de esta historia recordarían Huesas, Ambigo, Leñador, Bebia, Hermos, Espeso del Bosque. Mga gahamang praile, mga sakim na opisyalis, sila ang naghahari sa ating bayan. Pinagkalulo tayo sa Espanya. Papaano? Bulag at bingi ang Espanya. Hindi niya naririnig ang ating mga daing. Hindi niya nakikita ang ating pagdurusa. Sa halip, ginagawa tayo ng tapunan ng mga inutil at mga kriminal. Siya ang nag-aari sa atin. Tinuturing tayong parang hayop. Alam kong marami sa inyo ang natatakot. Ngunit matakot din kayo para sa inyong pamilya. Huwag na natin hintayin na pinatay na nila ang ating mga anak. Inabuso na nila ang ating mga babae. Kinamkam ang ating mga bukid. At tinanggalan na nila tayo ng pagkatao at dignidad bago tayo kumilos. Tatahimik na lang ba tayo? Hindi! Handa ba kayong lumaban? Oo! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay!
Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! Itaas! At sabay-sabay nating punitin ang mga sidula. Punitin! Paalam, bayan kong minamahal. Lupa mong sagana sa sikat ng araw. Hiling paraiso ang dito'y pumanaw. At perlas ng dagat sa may silanganan. Buong kasiyahang inihahain ko. Kahit kapalit man ay buhay ko. Maging dakila may alay rin sa iyo. Kung ito'y para sa kaligayahan mo. Mi ultimo favor. Let me face the firing squad. Imposible. Then at least spare my head. In the name of King of Spain, anyone who raises his voice in the favor of the criminal will be also executed. Preparar! Apuntar! Consumato mes. Disparar! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Pinagkalulo tayo sa Espanya. Tinuturing tayong Tinuturing tayong pinakamababang hayop. Tinuturing tayong Tinuturing tayong pinakamababa. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay si Dr. Jose! Mabuhay si Dr. Jose! Mata. Layo,